sabay-sabay na sinalakay ng Israel ang mga teritoryo ng Hezbollah sa Lebanon at Houthi sa Yemen. Mahigit 1,000 na ang nasawi sa tumitinding tensyon sa pagitan ng Israel at grupong Hezbollah sa Lebanon. Ito na ang ikalawang pambobomba ng Israel sa Yemen sa loob ng 2 buwan. Mula sa bawat pagsiklab ng missile hanggang sa bawat pagbagsak ng bomba, muling nagngangalit ang apoy ng digmaan sa gitnang silangan. Isang labanan na tila hindi na lamang simpleng alitan ng teritoryo, kundi isang karerang pinapanood ng mundo. Habang binubuo ng Israel ang mga plano nito laban sa Hezbollah at Houthi, pagsasanib puwersa ng mga militante ng Lebanon at Yemen upang tapatan ang nagbabadyang puwersa ng Israel. Ngunit sa kabila ng mga masalimuot na estratehiya, isang superpower ang nagahari sa likod ng entablado, ang Estados Unidos. Magiging instrumento ba ito ng kapayapaan o lalo pang magpapalakas sa kapangyarihang dumidiktang muli sa daloy ng digmaan? Yan ang ating aalamin. Pag-atake ng Israel, kamakailan lamang nitong Setyembre, sabay-sabay na sinalakay ng Israel ang mga teritoryo ng Hezbollah sa Lebanon at Houthi sa Yemen. Ayon sa mga ulat, inulan ng mga missile strikes ang hilagang bahagi ng Lebanon, particular ang mga pinagkukutaan ng Hezbollah. Kabilang sa mga pinuntirya ng Israeli Air Force ang ilang underground facilities at communication posts ng militanteng grupo. Naiulat na hindi bababa sa 5 leader ng Hezbollah ang nasawi sa nasabing pag-atake na sina Fuad Shukr, Nabil Qaouk at Ibrahim Aqil na nagresulta sa malaking kawalan sa senior command structure ng grupo. Kabilang din sa mga nasawi si Hassan Nasrallah, ang pinuno ng grupo. Ang pagkamatay ni Nasrallah ay tinuturing na malaking dagok sa Hezbollah dahil isa siya sa mga pinaka-maimpluwensyang leader ng grupo. Ang pagkawasak ng kanilang mga kampo ay hindi lamang nagdulot ng matinding pinsala sa kanilang estratehikong posisyon, kundi naglagay rin sa kanila sa isang sitwasyong kailangang magsagawa ng madaliang reorganisasyon. Pangalawang bugso ng atake ay ibinagsak naman sa Yemen sa mga teritoryong kontrolado ng Houthi rebels. Target ng Israel ang ilang seaports sa Hodeidah at mga pasilidad sa Sanaa na pinaniniwala ang nagsisilbing storage ng mga rocket at drone na ginagamit sa mga opensibang laban sa mga puwersa ng Israel. Ang pag-atake sa Yemen ay nagdulot ng kaguluhan sa mga shipping lanes at nagresulta sa pansamantalang paghinto ng supply ng langis at pagkain sa rehiyon. Dahil dito, tumindi ang tensyon sa pagitan ng Israel at mga kaalyadong puwersa ng Iran. Ayon sa pahayag ng tagapagsalita ng IDF, Israel Defense Forces, ay hindi sila magdadalawang isip na bigwasan ang kahit sinong grupong nagbabalak na sirain ang kanilang seguridad. Ang serye ng mga aksyong ito ay nagbigay daan sa isang malakas na reaksyon mula sa 2 militanteng grupo. Para sa kanila, ang mga pag-ataking ito ay hindi isang simpleng hakbang ng depensa ng Israel, kundi isang tahasang panghahamon sa kanilang lakas at kapasidad. Sa ganitong pagkakataon, tila nagising ang isang halimaw sa gitnang silangan, isang halimaw na binubuo ng nagkakaisang puwersa ng Hezbollah at Houthi, pagsasanib puwersa ng mga militante. Sa harap ng sunod-sunod na pambobomba, ang dating hiwalay na operasyong militar ng Hezbollah sa Lebanon at Houthi sa Yemen ay nagkaroon ng kakaibang dinamika. Ayon sa mga intelligence report, nagsimula ng magtulungan ang 2 grupo sa pagpaplano at pagbuo ng mga taktika upang kontrahin ang mga atake ng Israel. Nagkaroon ng pagpapalitan ng mga information sa mga galaw ng Israel, gayon din ng mga makabagong armas mula sa Iran. Ang pag-uugnayan ng Hezbollah at Houthi ay nagresulta sa sabayang pag-atake sa mga depensang Israeli. Ang mga Houthi sa Yemen ay nagpakawala ng mga missile at drone patungo sa Israel bilang tugon sa mga Israeli airstrike. Noong Setyembre 28, 2024, sinabi ng Houthi na pinaputukan nila ang Ben Gurion Airport na sinasabing ang target ay si Prime Minister Benjamin Netanyahu na kararating lamang mula sa New York. Ayon sa ulat, na-intercept ng Israel ang mga missile na ito, ngunit ipinapakita ng hakbang na ito ng Houthi ang kanilang intensyon na palawakin ang labanan laban sa Israel. Dagdag pa rito, ang Houthi ay nagsagawa din ng coordinated drone attacks mula sa Yemeni coastline patungo sa Red Sea, isang estratehiya upang guluhin ang Israeli naval forces. Samantala, ang Hezbollah ay patuloy na nagpapakawala ng mga rocket patungo sa northern Israel at sinasabing nakapagpatama na sila sa ilang base militar sa Golan Heights. Ang mga ataking ito ay nagbunsod ng mas matindi pang opensiba mula sa Israel, Tagalog, na ngayon ay tina-target na ang mga critical na infrastruktura ng Hezbollah, pati na ang mga residential area sa Beirut. Ang Iran,
bilang pangunahing taga-suporta ng Hezbollah at Houthi ay naglabas ng pahayag na handa silang tumulong sa mga kaalyado hanggang sa kalayaan ng Jerusalem. Kasama ito sa kanilang pangako na patuloy na susuportahan ang mga grupong kontra Israel. Sa bawat missile na pinakawalan ng Hezbollah, sinasabayan ito ng Houthi ng malalayong strikes sa mga pasilidad ng Israel sa timog kanlurang bahagi ng bansa. Bagamat hindi pa lubusang matagumpay ang kanilang koordinasyon, ang nag-uumapaw na galit ng dalawang grupong ito ay nagbibigay ng malinaw na mensahe na sa tuwing sasaktan ng Israel ang isa sa kanila, magsasama-sama ang Hezbollah at Houthi upang tapatan ang kanilang lakas. Isang taktika na hindi lamang nagpapalakas ng kanilang depensa, kundi nagsisilbing babala sa Israel na ang bawat hakbang ay may katapat na ganting banat. Estados Unidos, ang kaalyado o kalaban ng kapayapaan. Sa bawat galaw ng Hezbollah at Houthi, hindi maitatangging naroon din ang impluwensya ng Iran. Ngunit hindi lamang ito ang nagiging sanhi ng pagkakagulo. Ang Estados Unidos, bilang matibay na kaalyado ng Israel, ay nagdagdag ng puwersa sa rehiyon. Nagtayo ang US ng karagdagang military presence sa Persian Gulf, kasama na ang mga advanced Patriot missile systems upang protektahan ang kanilang interes laban sa mga posibleng retaliation ng Iran. Maging ang kanilang intelligence services ay nagsasagawa ng malalimang monitoring sa bawat galaw ng mga militante. Kasabay ng pagpapakita ng kanilang presensya, ang US ay nagpadala ng karagdagang armas at aerial support sa Israel. Pinatatag nito ang depensa ng bansa laban sa mga rocket attack ng Hezbollah at mga drone strike ng Houthi. Ang ilang mga opisyal ng gobyerno ng Israel ay nagpahayag na ang bawat aksyon ng Amerika ay pagpapakita ng kanilang malalim na ugnayan sa Israel. Ang kanilang presensya ay patunay na ang sinumang magkakalakas loob na sumalakay sa Israel ay kaaway na rin ng Estados Unidos. Ngunit hindi lahat ay sang-ayon sa pagdating ng Amerika. Para sa ilang eksperto, ang pagdaragdag ng US forces sa rehiyon ay tila isang mitya ng isang mas malaking digmaan. Sa bawat hakbang ng Amerika, tila lalo pang napupuwersa ang Hezbollah at Houthi na magsagawa ng mas agresibong hakbang, isang palatandaan na maaaring dumating ang panahon na hindi na maiiwasan ang direktang banggaan ng mga superpowers sa gitnang silangan. Bagamat walang indikasyon ng pag-atras mula sa kahit na sinong panig, malinaw ang isa, handang-handa na ang bawat kampo para sa mas malawakang sagupaan. Ang bawat sundalong Israeli, ang bawat rocket launcher ng Hezbollah, at ang bawat missile silo ng Houthi ay nag-aabang sa susunod na galaw. Samantalang ang Iran, na tila isang maestro ng digmaan, ay patuloy na pinapanood ang pagsulong ng kanilang mga kinikilingang puwersa. Bawat estratehiya, bawat bala, at bawat atake ay tila nagtataguyod ng isang layunin: ang masira ang Israel. Ang pangarap na kapayapaan sa gitnang silangan ay tila nawawala na sa hinagap ng bawat isa. Ang pagsasanib puwersa ng Hezbollah at Houthi ay nagmistulang isang halimaw na nakahandang lamunin ang kahit sinong haharang sa kanila. Ngunit ang tanong, hanggang kailan kaya magpapatawad ang Israel? Hanggang saan dadalhin ng Estados Unidos ang kanilang impluwensya at kapangyarihan upang ipagtanggol ang kaalyado? At ang Iran, maghihintay ba sa likod ng ulap ng digmaan o sila mismo ang magiging susi sa pagsiklab ng isang panibagong world war? Ikomento mo naman ito sa ibaba. Huwag kalimutang i-like at share. Maraming salamat at God bless.